Mga Lods, so yun, bigyan lang natin ng konting reaction yung mga mahilig mag-compare doon sa mga Pinoy na mga nakabili na ng mga property dito sa Canada. So trending ngayon, no, yung mga kapwa nating Pilipino, kino-compare nila yung iba, bakit daw 1 year, 2 year, 3 years lang nakabili na ng bahay. Tapos yung iba, mga 5, 10, 15 years na daw sila dito sa Canada. Hanggang ngayon nangungupahan pa rin. So yung iba sinasabi nila parang may mali daw kasi yun nga, yung iba bago pa lang tapos nakabili ng bahay. So sa akin naman, sa atin, bigyan natin ng reaction, no. Wala naman yan sa tagal dito sa Canada kung gusto mo talagang makautang ng bahay, no. Makakabuild ka ng magandang credit mo, tapos may magandang status, trabaho, makakautang ka naman talaga ng bahay. So wala naman yan sa tagal dito kung yun talaga yung priority mo. Kasi ang talaga, marami naman akong kakilala dito, no, mga more than 10 years na hindi pa kumuha ng bahay. So may mga kakilala din tayo na bago lang kumuha ng bahay. So depende naman kasi yan talaga kung yung strategy nyo financially, tapos kung talaga yung target nyo, di ba? Kasi yung iba na kakilala natin, nakausap natin, but more than 10 years na wala pang bahay. Kasi hindi yung bahay yung priority nila. May mga investment sila sa Pilipinas, doon sila nagpatayo ng mga house and lot, o kaya nag-acquire ng mga property, o kaya doon sila nag-invest ng cash. So yun yung target nila, hindi talaga nila tinarget dito sa Canada, kaya hanggang ngayon wala pa silang bahay. Meron naman yung iba na ang tinarget nila talaga dito, kaya yun, mga 1 to 3 years pa lang kumuha sila ng bahay. Tapos yung iba naman, walang masyadong alam sa financial literacy. Hindi nila alam yung mga gusto nila talaga. Na-fall sila sa financial trap. So yung iba, bago dito kumuha ng sasakyan, hulugan. Kaya ngayon, hindi sila makakuha ng bahay kasi dito sa Canada, guys, kung binibase nila yung income mo, kung pwede ka nilang pautangin, kasi as much as possible, guys, nasa 30% lang ang inaalaw nila na pwedeng pumunta sa mortgage mo. So kung may sasakyan ka na nakuha, obligado, hanggat hindi mo mababayaran yung sasakyan mo, tapos nasa minimum or middle income ka lang, hindi ka nila pautangin, kasi hindi na yon sapat yung kinikita mo para magbayad ng mga mortgage mo para mabuhay ka dito sa Canada, di ba? So kanya-kanyang diskarte yan, guys. Meron ngayong mga iba na kakilala natin, nanalo ng loto, hindi man sila nag-cash ng bahay. Kasi dito sa Canada, guys, mahirap talaga yung mag-cash ng bahay. So mostly 99.99% utang talaga yan. So kung may mga Pinoy man dyan na sabi nila nag-cash sila ng bahay, wow. Ayaw, di ma. Yung cash na sasakyan siguro brand new or second hand, pwede pa yon na may cash mo talaga. Pero yung mag-cash ka ng bahay dito sa Canada, tapos mga nasa 5, 10, 15 years ka palang tatrabaho dito, mapapaidiwaw ka na lang talaga, no? So yun, guys, wag tayong mag-compare, or okay lang naman mag-compare, basta ang kino-compare natin is apple to apple, di ba? Kaya orange to orange, yung mga ganun ba. Huwag natin i-compare yung apple to orange kasi ibang usapan naman yon. So make sure kapag nagko-compare tayo, apple to apple talaga. So yun lang, guys, ayusin natin yung pagko-compare natin, no, di ba? Yung kung gusto nyo kumuha ng bahay, di umutang kayo. Ganun lang kasimple yun. Alright, let's go.